Ginebra versus SMB. Simulan agad ni Justin Brownlee, starting this game with a dunk. Tsaka he's setting the tone para sa Gen Kings, getting the ball from good cuts and yung kanyang finishing ability na yung bahala. As in, grabe yung simula niya dito. 9-0 para sa Gen Kings, courtesy of Justin Brownlee. Pero nagparamdam naman yung import ng SMB, putting the second chance points para sa kanila. Sa mga next possession, si Isa Akgo naman para sa Ginebra, hitting this 3-point shot, tapos yung kanyang magandang pasa kay RJ sa ilalim. Ginebra is so hot. Another Brownlee drive, tapos Isa Akgo ulit sa labas. Tapos Brownlee, mainit pa rin. As in, grabe yung ginawa ng Ginebra. Parang sa kanila na agad yung laro after pa lang ng first quarter. 26-12. Sa second quarter, nag-start si Patton to force his way sa loob, making his presence felt, which good sign para sa SMB kasi aggressive naman siya, unlike nung kay Lee talaga. Tas inuunti-unti lang habulin ng SMB yung kalamangan. Don Trollano is there bilang firebomb. Tapos ganun pa rin si Patton, he is creating para sa SMB. Tapos ayun, Trollano na naman para sa SMB for the leak out. Tapos ang ginawa ng SMB, ginawa nilang initial defender si Kahilig kay Brownlee. Tapos may mga instant double agad. Better communication na lang din sa defense kapag nag-rotate. So ayun, pumutok rin si Chris Rosales para sa SMB. And bonus na lang din na yung defender like itong si Kahilig is nakaka-hit pa ng outside shot. Kaya isa na lang yung lamang ng Ginebra. Sa third quarter, naging game of runs yung nangyari. Sa first part is yung Ginebra. Grabe yung naging outside game nila dito. Ball swing, tapos laging may nalilibre talaga sa labas. RJ Abarientos, tapos si Holt nakakapag back-to-back 3-point shots. Tapos momentum booster pa na dakdak ni Justin Brownlee. Then SMB naman sa latter part, Junmar started to get his points. Tapos what a layup para kay Kahilig. Grabe, swabing reverse yun. And CJ Perez ending the quarter with a 3-point shot. Sa endgame, magre-rely syempre ang Ginebra kay Brownlee for the layup. Tsaka naghahanap sila ng mismatch. Here, Rosario kay Perez, 2 points para sa Ginebra, tabla na ang laban. Pero nakahanap ng butas yung SMB kung paano sila makaka-escape sa Ginebra. Simple basketball lang. Napansin nilang advantage yung Perez tapos Isa Akgo. So ang ginawa ni Fajardo, naging screener na lang siya. Siya yung nag-provide ng switch para mapasukan ni Perez si Go. Ang masakit pa, turnover din si Go sa kabilang banda. Then, ayun ulit ang ginawa ng SMB. High screen and kahit nakasag na si Go, Perez yan eh. Marami siyang ways to score kapag nakadrive na siya and naging comfortable na siya taking these shots. Pero buti for Ginebra, meron silang nasasandalang Justin Brownlee kapag clutch time. Ayun, easy 2 points nga tapos nakakuha pa siya ng foul. Ang problema lang is nag-struggle siya sa free throw line sa dulo. Dala na rin siguro talaga ng fatigue. Biruin mo kasi, ginamit siya ng 43 minutes. Tas naging problem ng Ginebra yung rebounding sa dulo. Lahat ng chances napunta sa SMB hanggang sa malibre si Don Trollano kasi grabe na yung gravity ni CJ Perez. Ayun, 3-point shot. So, clutch kung clutch. And sa final possession, medyo nanibago ako sa Ginebra kasi hinayaan na lang nila si Brownlee to create and maganda yung depensa na Kahilig. Ayun, pero nakuha pa ni Scotty yung bola. Turnaround, 3-point shot, kapos lang. So ayun, GG. Short takeaways lang for SMB is ang steady ni Patton. So far, so good siya. Balance lang kung kailan siya mag-a-attack tapos kung kailan siya taga-help lang ng SMB. And for Ginebra naman, grabe yung minutes ni Brownlee leading to missing free throws. Bumabalik na naman yung babad curse sa Ginebra pag mga ganitong situation. 8 players lang yung ginamit ni Team Cone. So ayun, good night everyone.